Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, ginawan ko ng vlog yung ating cloud server. Ipinakita ko dito kung ano yung laman niya at kung ano yung possible na magagamit ninyo ng mga template. Message nyo lang ako sa ating Facebook page pagkatapos nyong mapanood tong aking cloud server kung ano yung laman niya at kung gusto nyong mag-avail, message lang kayo sa ating Facebook page para malaman nyo din yung iba pang detalye. Halimbawa na lang ng tungkol sa presyo. At mga tropa, eto na yung magiging content natin. Para sa ngayong araw na to, nakikita ninyo yung design natin dito. Ito yung isa sa mga mabenta na mga sticker design sa aking small printing shop mga tropa ko. Ito yung tinatawag na Bible verses. At take note mga tropa, etong mga design na nakikita ninyo, kasama yan dun sa ating cloud server. Bakit ko nga ba pinapakita to? Dahil ginawan ko ng printout etong mga design na to dito sa ating QWAF vinyl sticker na nakikita ninyo sa ating isang camera. At sinabi ko nga sa inyo, gagawan natin ng adhesive test or gagawa tayo ng experiment kung gaano siya katagal didikit dito sa ating tumbler. Nung nakaraan kasi, ginawan ko na ng vlog kung gaano siya kadikit pero nawala yung pinaka-pinagdikitan ko. Sa jeep ko kasi siya nilagay mga tropa. At take note, pigment ink lang yung ginamit ko dito. Meron tayong nakalaminate QWAF vinyl sticker na pinrintan natin using pigment ink at nilagyan natin siya ng white tiger na laminating film. Take note mga tropa, hindi yasen ang ginamit ko dito, kundi laminating film ni White Tiger. Konting recap lang tayo mga tropa dito sa ating QWAF vinyl sticker kung ano yung medyo initial feedback ko dito. Unang-una, okay naman siya, pero mga tropa, meron siyang mga shade na hindi ko gusto or talagang pangit yung output niya when it comes sa mga photos or yung mga picture ng mga tao. Pero yung mga halimbawa product label lang, okay naman siya. At isa pa sa mga nakita kong pangit dito sa QWAF vinyl sticker na bago, dun sa kanyang pinaka bottom part, yung sa pinaka ilalim niya, medyo humihiwalay yung print, pumapangit. Kung nakikita nyo ng maayos dito sa ating screen or dito sa isa nating camera, pangit yung pinaka printout niya. Nagiging ganito siya mga tropa, hindi siya smooth. A4 naman yung pinaka eksaktong sukat nung vinyl sticker neto ni QWAF vinyl sticker na bago, pero yung sa pinaka dulo medyo bumibitaw. Ito yung pinaka ayoko sa QWAF na vinyl sticker na to. Pero mga tropa, okay naman siya kapag sa mga product label kagaya neto. Yun nga lang talaga sa pinakadulo, medyo nag-i-smudge kung tawagin or hindi maganda yung printout niya. At sa mga shadow, hindi ko gusto yung shadowing niya. Pero gagawin pa rin natin siya ng adhesive test mga tropa. And abangan nyo yung part 2 ng video na to, siguro after mga 3 months or 1 month na paggamit natin sa tumbler, nagagamitan natin siya ng dishwashing, syempre hugasan natin siya ng uhugasan araw-araw or sabihin na natin na 3 times a week natin siya nauhugasan. Meron tayo ditong pigment ink na hindi ko siya nilagyan ng laminating film. Ito yung una nating idikit. Make sure lang na yung surface ng pagdidikitan ninyo ng inyong mga sticker pinunasan nyo at wala siyang mga alikabok. Hindi ko na siya pinrint mga tropa sa dye ink kasi napatunayan naman natin na alam nyo yun na waterproof naman yung bagong QWAF vinyl sticker. Kaya sa pigment ink ko na lang siya pinrint. And syempre mga tropa, iba pa rin naman talaga kapag sa pigment ink versus dye ink. So kung gusto nyong dye ink yung gamitin niyo, sa tingin ko okay lang, and make sure mga tropa na lalagyan nyo ng laminating film. Pero gusto ko lang munang subukan sa pigment ink etong QWAF vinyl na wala siyang laminating film versus meron ding laminating film. And sa tingin ko, initial inspection ko dito sa QWAF vinyl sticker, talagang maganda yung adhesive din niya, sa totoo lang ha. And maganda rin talaga yung coating niya, pero hindi sing ganda nung iTech kasi pangit talaga yung mga ibang output niya kapag dating sa mga shadow. So eto, wala siyang laminating film and hindi ko alam kung gaano siya tatagal, pero mga after 1 month siguro i-update ko kayo, or kung hindi man after mga 3 months, as is maganda-ganda na yung testing natin. At mga tropa, gagawan din natin ng ganitong
testing yung mga bagong vinyl sticker na ginagawan ko ng bagong experiment, yung Yupsoon and yung White Tiger and yung R8J8. So unahin lang muna natin tong QWOF vinyl. So nakikita nyo mga tropa, ganito aganda yung ating mga design when it comes sa mga Bible verses. Ayan o. So eto, nakalaminate siya using White Tiger laminating film na glossy. And bibigyan ko lang din kayo ng konting feedback using White Tiger na laminating film. Medyo may pagkanipis siya, as is mas manipis siya mga tropa kumpara mo sa Yasen. As is mas manipis talaga siya. Hindi siya singkapal ng Yasen, mas manipis pa siya. And para sa akin, kung ano yung mas manipis na laminating film, mas maganda yung pinaka-performance nun kasi hindi siya yung tipong umaangat. Kung naalala nyo yung QWOF na laminating film, umaangat siya dahil may pagkakapal yung laminating film na yon at hindi even or hindi pantay-pantay yung pinakakapal niya nung QWOF. And ang hindi ko lang din nagustuhan sa laminating film neto ni White Tiger, medyo nag-overspill yung kanyang adhesive nung laminating film. Pero anyway, okay lang for the experience. So ayan o, napakaganda mga tropa. So syempre kung owner ka ng isang ganitong klaseng tumbler, maganda talaga na medyo may mga design. Kung parehas kitang printing business owner mga tropa, talagang mabenta to, I tell you. So eto na yung pinaka-last natin na design. Kung tatanungin nyo ako mga tropa, no, kung magkano natin pwedeng isingil yung mga ganitong klaseng design, pwede nyo siyang singilin ng 350 or 15 pesos isa ng sticker para medyo mas mabilis mabenta. Pero para sa akin, gawan nyo na lang ng 350, i-package nyo na. So ganyan, halos dapat ganyan lang kalalaki para hindi masyado naman sobrang lalaki. Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung gaano kalalapad yung gusto nyong mga vinyl sticker. Pero para sa akin, okay na to. So eto yung initial natin, day 1, and sa tingin ko nakalapat naman siya ng todo at walang nakaangat dun sa sticker natin. Hopefully tumagal to, and kung ma-experience ko na umangat siya kagad, gagawan ko agad siya ng vlog para maipakita ko sa inyo. So konting recap lang tayo using QWOF vinyl sticker na bago. Etong part na to, wala siyang laminating film. And eto mga tropa, using QWOF vinyl sticker din na bago, combination with laminating film ni White Tiger na glossy, na as is manipis din siya. Kung ikukumpara mo siya sa Yasen, mas manipis siya. I-try nyo rin, ilalagay ko sa description yung link. At hindi na ako nagprint ng using dye ink para hindi na humaba yung video natin, para syempre pigment ink muna tayo mag-focus. And kasi mga tropa, halos same lang din naman yung makukuha natin na experience using dye ink sa totoo lang. And magkakaiba lang sa experience dun sa pagka-brightness niya, na alam naman natin kapag using dye ink, deep yung color niya or yung matapang yung kulay niya. Kung ikukumpara mo sa pigment ink, talagang lighter, or yung kung hindi ako nagkakamali, vibrant ba yung tawag doon, basta yung using pigment ink, medyo hindi ganun katapang yung mga kulay, kaya napakaganda niya when it comes sa mga sticker. So dito na muna natin tapusin yung vlogs natin. Again, i-update ko na lang kayo after a month or 3. And kung gusto niyo mag-avail ng mga template na agaya ng nakikita ninyo dito, ibinebenta ko din to ng solo package. Kung sticker lang yung gusto nyong i-avail, itatry ko rin i-upload to sa Rocket PH, or personal nyong i-avail sa akin to, message nyo lang ako sa ating Facebook page. Pero kung one-time payment naman yung i-avail ninyo, talagang mas makakatipid kayo kasi as is package na yon, lifetime access din kayo dun sa ating cloud server. So ayun na lang, like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo, sarili lang